What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Paano kung may isang lalaki na madiskubre na kaya niyang mag-time travel gamit ang isang virtual program na nagbibigay daan para makabalik siya sa nakaraan at baguhin ang kahit ano? At baguhin mismo ang hinaharap. Dahil sa pambihirang kakayahan ito, nagpasya siyang bumalik 25 taon sa nakaraan upang subukang pigilan ang pagkamatay ng kanyang asawa. Pero magtatagumpay kaya siya? Magsimula tayo sa pinakaumpisa. Nagsisimula ang kwento noong 1998 sa mag-asawang sina Ludo at Melanie na kakapanganak pa lamang ng kanilang baby girl. Isang umaga, tila normal ang lahat. Maagang nagising si Melanie at iniwan si Ludo upang alagaan ang kanilang sanggol. Gusto niyang maglakad-lakad ng tahimik sa malapit na dalampasigan. Nanatili si Ludo sa bahay kasama ang kanilang anak. Walang kamalay-malay na biglang magbabago ang kanilang buhay. Makalipas ang ilang oras, tumunog ang doorbell. Hawak ang kanyang baby, binuksan ni Ludo ang pinto at laking gulat niya nang makita ang mga pulis na katrabaho niya sa departamento. May masamang balita sila. Si Melanie na nagpunta sa dalampasigan para sa kanyang morning walk ay nahulog mula sa isang burol at namatay. Gumuho ang mundo ni Ludo. Mula noon, hindi na naging pareho ang kanyang buhay. Lumipas ang 25 taon, 2025 na. Si Ludo ngayon ay isang detective at napakatigas na ng kanyang puso dahil sa pinagdadaanan niya. Isang araw, bumalik siya sa mismong dalampasigan kung saan namatay si Melanie. Ngayon, iniimbestigahan niya ang pagpatay sa isa pang babae sa eksaktong lugar kung saan nasawi ang kanyang asawa. Si Ludo at ang kanyang partner na si Detective Nathan ay nagsimulang imbestigahan ang bagong kaso. Para makatulong, ginamit ni Ludo ang isang makabagong teknolohiya na siya mismo ang gumawa. Kayang gumawa ng virtual projection ng isang insidente ang program na ito gamit ang satellite images mula sa araw ng krimen. Sa tulong nito, nai-recreate ng pulisya ang pangyayari at nakakahalap sila ng mga pahiwatig at posibleng suspekto. Pero habang ginagamit ni Ludo ang programa upang aralin ang nangyari sa dalampasigan, bigla itong nag-freeze. Akala niya ay simpleng glitch lang, hanggang sa may makita siyang nakakagulat. Si Melanie, tumatakbo sa beach. Nanlaki ang mata ni Ludo habang unti-unti nagmamaterialize si Melanie sa harap niya. Tinawag pa niya ito at sa gulat niya, lumingon si Melanie. Pero dahil matanda na si Ludo, hindi siya nakilala ni Melanie at tumakbo ito palayo. Sinubukan siyang sundan ni Ludo pero dahil nasa virtual reality lamang siya, tumama siya sa pader sa totoong mundo. Litong-lito siya. Nag-time travel ba siya o ilusyon lang ito? Humingi siya ng paliwanag kay Agatha, ang tunay na gumawa ng teknolohiya. Tinanong niya kung posible bang makita ang dalawang timeline ng isang lugar. Hindi raw ito posible, sabi ni Agatha, pero inamin niyang may in-update siyang bagong features at hindi niya alam kung paano ito maaaring umasta. Ayaw isipin ni Agatha na nasisiraan siya, kaya hindi na sinabi ni Ludo na nakita niya si Melanie. Umuwi na lang siya sa kanyang pamilya. Pagkatapos mamatay si Melanie, nag-asawa ulit si Ludo kay Rachel na naging mabuting stepmother kay Juliet, anak ni Ludo at Melanie. May anak din sila ni Rachel na Sam. Masaya ang kanilang pamilya. Pero pagkatapos ng hapunan, hindi maalis sa isip ni Ludo ang nangyari. Totoo ba iyon? At kung totoong nakabalik siya sa oras, maaari niya bang iligtas si Melanie? Kinabukasan, muli niyang ginamit ang programa. At muli itong nangyari. Nakabalik siya sa 1998. Nakaupo si Melanie sa dalampasigan pagkatapos tumakbo. Nilapitan niya ito at nagtanong. Nakumpirma niya ang kinakatakutan niya. Totoong nasa nakaraan siya, ilang araw bago mamatay si Melanie. Nagulat si Melanie pero naalala niyang nakita na niya ang matandang Ludo noong nakaraang araw. Dito napagtanto ni Ludo ang isang bagay. Sabay tumatakbo ang oras sa 2025 at 1998. Ipinaiwanag niya ang lahat. Siya ang asawa ni Melanie pero mula sa hinaharap.
Hindi agad naniwala si Melanie dahil nag-iba ng husto ang itsura ni Ludo. Nang binalihan niya itong mamamatay siya sa loob ng ilang araw, natakot si Melanie at umuwi sa bahay. Ikinwento niya sa batang Ludo ng 1998 ang nangyari, pero hindi siya naniwala. Kinabukasan, bumalik si Melanie sa dalampasigan at nakipagkita sa matandang Ludo. Ngayong sinabi na ito ang mga personal nilang alaala, naniwala siya. Ipinaliwanag ni Ludo ang sitwasyon, hindi sila nasa parehong mundo. Ang virtual program ay lumikha ng puwang sa pagitan ng dalawang panahon, kaya maaari silang mag-usap ngunit hindi magkadikit. Binalihan niya si Melanie dahil sa nalalapit na aksidente. Para tusbungin ng teorya, sinabing huwag siyang pumunta sa isang party na alam niyang pinuntahan nito dahil may litrato siya sa hinaharap na nasa party si Melanie. Kung hindi ito pumunta, magbabago ang litrato, patunay na kaya nilang baguhin ang nakaraan. Sumang-ayon si Melanie. Pagbalik sa kasalukuyan, patuloy pa ring iniimbestigahan ni Ludo at Nathan ang kaso ng babaeng namatay noong 2025. Ngunit mukhang suicide ito at isasara na ang kaso. Nagpanik si Ludo, kung maisasara ang kaso, mawawala ang kanyang access sa virtual program. Kaya sinabing hindi pa tapos ang investigasyon. Nagduda si Nathan, kaya napilitan ni Ludo na ihangid ang katotohanan. Nakakapag-time travel siya at sinusubukan niyang iligtas si Melanie. Hindi siya pinaniwalaan ni Nathan pero pumayag itong buksan pa ng kaunti ang kaso. Pag-uwi ni Ludo, tinignan niya ang lumang litrato mula sa party at nagbago ito. Wala na si Melanie sa picture. Ibig sabihin, nagtagumpay sila. Muli siyang bumalik sa nakaraan at ipinakita ang binagong litrato kay Melanie. Sigurado na silang kaya nilang baguhin ang hinaharap. Pero hindi ganoon kadali. Habang nagre-review ni Ludo ang case file, nakita niya na nagbago ang petsa ng pagkamatay ni Melanie. Ngayon, mamamatay siya ng 2 araw mas maaga. Nabigla sila. Parang tila tadhana ang sumusubok na patayin si Melanie kahit ano ang gawin. Habang tinitignan ang mga larawan mula sa investigasyon, napansin ni Melanie na may suot siyang singsing sa mga larawan. Unang singsing na hindi niya kailanman naging pag-aari. Nagpa siya silang imbestigahan ito. Dinalaw ni Ludo si Nathan pero nagulat siya nang makita na iba na ang pamilya ni Nathan sa binagong timeline. Napagtanto ni Ludo na bawat pagbabago niya sa nakaraan ay may epekto sa kasalukuyan. Natatakot siya na baka pati ang sarili niyang pamilya ay maapektuhan. Mabilis siyang umuwi sa bahay at laking ginhawa niya nang nakita niyang naroon pa rin sina Rachel at Sam. Pero masakit ang katotohanan ito. Kung maililigtas niya si Melanie, mawawala ang kanyang pamilyang meron siyang ngayon. Samantala, noong 1998, hinihintay ni Melanie si Ludo sa dalampasigan pero may lumapit sa kanyang katrabaho at nag-flirt sa kanya kaya umalis siya bago dumating si Ludo. Kinabukasan, ginising ni Ludo ang kanyang anak na si Juliet na suot din ang parehong singsing na nakita nila sa larawan ng pagkamatay ni Melanie. Dito nag-click ang lahat. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Melanie, pinatay siya. Kaya kahit ano ang baguhin nila, laging pa rin itong nangyayari. Naalala rin ni Ludo na ang babaeng pinatay noong 2025 ay may ganoong singsing. Isa lang ang ibig sabihin nito. May serial killer na responsable sa parehong pagkamatay. Malamang inilalagay ng killer ang mga singsing sa mga biktima pagkatapos silang patayin. Ito ang koneksyong susi para malutas ang misteryo. Determinadong makamit ang hustisya para kay Melanie, pumalik si Ludo sa kanilang police department at ibinahagi ang kanyang natuklasan. Ipinaliwanag niya kung paano konektado ang pagkamatay ni Melanie 27 taon na ang nakalipas at ang kamakailang pagpatay noong 2025. Iisang tao ang pumatay sa parehong biktima at ang kakaibang singsing ang kanyang signature. Nakumbinsi rin ni Ludo ang team na muling buksan ang kaso ng babaeng pinaniniwalaan nilang nag-suicide. Bumalik si Ludo sa nakaraan at ipinaliwanag ang lahat kay Melanie. Sinabi niyang hindi aksidente ang pagkamatay nito. Pinatay siya. Binalaan din niya na tuwing may binabago sila sa nakaraan, lumilikha ito ng ripple effects, gaya ng buong pagbabago sa pamilya ni Nathan. Ito ang tinatawag ni Ludo na butterfly effect, mga maliliit na pagbabago na maaring lubusang makakaapekto sa hinaharap.
Ibinunyag din niya kay Melanie na sa kasalukuyan mayroon na siyang bagong pamilya, si Rachel ang kanyang asawa at si Sam ang anak nila. At kung patuloy silang magbabago ng nakaraan, maaaring mawala sa kanya ang pamilyang ito. Nasaktan si Melanie sa narinig. Masakit para sa kanya ang ideyang nakapag-move on si Ludo at nagkaroon ng bagong pamilya. Ngunit nauunawaan niya na pagkatapos niya mamatay, wala nang nagawa si Ludo kundi ayusin ang buhay para sa kanilang anak na si Juliet. Dahil dito, gumawa si Melanie ng mabigat na desisyon. Kapag naligtas nila ang kanyang buhay, iiwan niya si Ludo at Juliet sa 1998 at hindi na muling makikialam. Sa ganitong paraan, hindi maapektuhan ang pamilya ni Ludo sa 2025. Upang mahanap ang kanyang killer, nagsimula si Melanie na mag-imbestiga sa sarili niyang timeline. Samantala, noong 2025, natuklasan ni Ludo na may isa pang bangkay ng kabataang lalaki malapit sa lugar ng pagkamatay ni Melanie. Pinaghihinalaang konektado rin ito sa serye ng pagpatay at naghahanap ng pagkakapareho sa mga biktima. Kahit na kinakabahan na siya para sa kanyang pamilya, pinipilit niyang maging normal at naghapunang kasama sina Sam at Juliet, ngunit hindi nawawala sa isip niya ang takot. Sa 1998, nagsisimula ng magselos si Melanie sa bagong pamilya ni Ludo. Gusto niyang si Ludo ay para lamang sa kanya. Dahil sa selos, nag-imbestiga siya tungkol kay Rachel at natuklasan na iligal itong naninirahan sa bansa. Dahil sa galit, nagsampa si Melanie ng kaso laban kay Rachel upang gambalahin ang future relationship nito kay Ludo. Nagkataon namang na-assign si young Ludo noong 1998 para imbestigahan si Rachel. Napagtanto ni Melanie ang panganib kaya pinakiusapan niya si future Ludo na huwag makialam sa kaso. Sinunod naman ni Melanie ang suhestyon ni Ludo na ipamatch ang kanilang kaibigan kay Nathan upang manatili ang original timeline. Samantala, noong 2025, nahanap si Ludo ng mahalagang ebidensya. Lahat ng singsing ng mga biktima ay galing sa iisang jewelry store. Dinala nila ni Nathan ang tindahan at tinanong ang may-ari na pinaghihinalaang ang anak nito ang killer. Tumanggi ang may-ari na makipagtulungan. Dahil sa inis, naghalughog si Ludo ng walang warrant, dahilan para mapagalitan siya sa trabaho. Ipinadala ni Ludo ang larawan ng jewelry store owner kay Melanie sa 1998, sinabing maaring ang anak nito ang may balak pumatay sa kanya. Sunubukan ni Melanie na ipaaresto ang lalaki sa pamamagitan ng kanyang kaibigan, ngunit bigo ang plano. Sa pagkabigo, hinarap mismo ni Melanie ang lalaki at inakusahan itong killer. Nagalit ito at inatake siya. Sa 2025, hinarap ni Ludo ang disciplinary action dahil sa unauthorized search. Pag-uwi niya, tumambad ang pinakamalaking bangungot. Nawala si Rachel at Sam. May nabago sa nakaraan at nabura ang pamilya niya sa timeline. Sa takot, pumuntahan niya si Juliet at laking gulat niyang ibang-iba ang itsura nito. Sa bagong reality na ito, hindi nakilala si Rachel kay Ludo kaya hindi sila nagkasal at hindi ipinanganak si Sam. Dahil wala ring ina, napariwara si Juliet at nalulong sa droga. Nang tumawag si hospital kung saan dapat nagtatrabaho si Rachel, nalaman niyang hindi kailanman nag-asawa si Rachel sa timeline na ito. Nagmadali siyang puntahan si Rachel ngunit hindi siya nito kilala. Samantala, tumawag si Nathan. Sinabi niyang hindi ang jewelry store owner ang killer. Base sa police records, nakakulong ang lalaki ng araw na mamatay si Melanie noong 1998. Ibig sabihin, hindi siya ang may sala. Nagalit at desperado, bumalik si Ludo sa nakaraan at hinarap si Melanie. Sinabing hindi ang lalaking iyon ng killer at ilahad ang malalaging resulta ng ginawa ni Melanie. Wala si Rachel at Sam sa kanyang buhay at hindi niya kayang mawala sila. Tinanong niya si Melanie kung ano ang ginawa niyang nabago sa nakaraan. Sa guilt, umamin si Melanie na dahil sa selos, pinalayo niya si Rachel bago pa ito makilala ni Ludo. Hiningi niya sa kanyang kaibigang si Hector na kumbinsihin si Rachel na lumipat ng ibang lungsod. Galit na galit si Ludo. Sinabing sinira ni Melanie ang buhay niya. Dahil sa ginawa nito, nawala ang kanyang anak na si Sam at napariwara si Juliet. Umalis si Ludo at sinabing Melanie na ayusin ang lahat. Naisip ni Melanie ang bigat na mga ginawa niya. Tinawagan niya si Hector at pinabalik si Rachel. Humingi siya ng tawad kay Rachel at pinakiusapang manatili sa lungsod. Pagpayag ni Rachel, nag-shift muli ang reality. Si Ludo ay bumalik sa timeline kung saan buo ang pamilya niya. Nandun uli sina Rachel at Sam. Yinakap niya ng mahigpit si Rachel, lubos na nagpapasalamat.
Bumalik si Ludo sa nakaraan upang pasalamatan si Melanie sa pag-aayos ng lahat. Ngunit takot pa rin si Melanie, hindi pa rin nila nahahanap ang killer. Sinabi niyang itinago niya ang baril ni Young Ludo at nais niyang matutong gumamit ng baril. Pumayag si Ludo at sinimulang turuan si Melanie para maprotektahan ang sarili. Samantala, napansin ni Young Ludo na lumalabas ng gabi si Melanie. Wala siyang alam sa lihiming pagkikita ng asawa at ng future version niya. Isang gabi, habang umiiyak si Baby Juliet, sunundan ni Young Ludo si Melanie hanggang sa dalampasin at doon niya nakita tinuturuan ng baril ni future Ludo ang kanyang asawa. Naguluhan at nagalit, umuwi siya kasama Juliet. Pagbalik ni Melanie, nag-away sila. Nang hingi ng paliwanag si Young Ludo pero hindi ito masabi ni Melanie. Sa 2025, nakita ni future Ludo sa VR program na naibalik na rin sa normal ang pamilya ni Nathan. Dahil dito, ipinagpatuloy nila ang trabaho sa kaso. Napansin nila ang isang mahalagang detalye. Lahat ng biktima ay may personal na pagkakilala sa killer. Naisip ni Ludo, bakit i-target ng killer ang mga biktimang ito? Posible kayang may stalker si Melanie na kilala niya? Habang tumatagal, napansin ng program engineer na sobrang dalas nang gamitin ni Ludo ang VR system. Nagduda ito. Nagpalusot si Ludo at bumalik sa nakaraan para kausapin si Melanie. Sinabing kailangang madaliin ang paghahanap sa killer. Ibinahagi ni Melanie na may isang lalaki sa trabaho, si Nicholas, na laging nangungulit at nanliligaw sa kanya. Pinaghihinalaan nilang itong killer. Bumalik si Ludo sa 2025 at sinimulang imbestigahan si Nicholas. Habang sinusunod ang lead, nakasalubong siya ng asawa ni Nathan na Florence. Dito niya natuklasan ang nakakagulat na katotohanan. Lahat ng biktima ay personal na kilala ni Nathan, kabilang si Melanie. Hindi ito nasabi ni Nathan kay Ludo, at dahil dito, sumagi sa isip ni Ludo ang nakakakilabot na posibilidad. Ang sariling partner ba niya ang serial killer na pumatay kay Melanie at sa iba pang biktima? Habang dahan-dahang nagbabago ang timeline dahil sa maliliit na panghimasok sa nakaraan, unti-untiling lumalabo ang realidad. Mahahanap pa kaya ni Ludo ang katotohanan at maliligtas niya ba si Melanie nang hindi nisisira ang buhay niya sa kasalukuyan? Alamin ang kasunod sa kapanapanabik na pagtatapos ng seryeng ito sa Part 2. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-iwan ng comment. Salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.